Habang bumubukas ang eksena, makikita natin ang loob ng isang maliit at luma ng tolda, ang payak na tirahan ng isang babae. Sa loob, isang babaeng elf ang tahimik na nakaupo, ngumunguya ng piraso ng inihaw na karne na hawak niya sa kamay. Habang kumakain, napatingin siya sa mga basket na puno ng pulang berries, maayos na nakasalansan sa gilid. Sandaling tumigil siya, itinagilid ang ulo, at mahina niyang ibinulong. Itatapon ko na lang kaya ang mga prutas na to. Bago pa siya makakilos, lumapit si Viscount Lecona, na bihis na at handa para sa panibagong araw ng pagtatrabaho sa taniman ng berries. Sa kalmadong tinig ngunit may halong determinasyon, sabi niya, "Pinaghirapan ng mga taga-nayon na pitasin yan. Itatabi ko muna at gagawan ko ng jam mamaya." Isang simpleng sandali, ngunit nagpapakita ng malaking pagbabago sa pagkatao ng lalaking ito. Paglabas ni Lecona sa tolda, natanong niya ang anak niyang si Diego, na nakahilata pa rin sa kama. Ngumiti siya at malumanay na nagsabi, "Diego, aalis na ako para magtrabaho. Kung sakaling magbago ang isip mo, halika at tulungan mo ako sa bukid." Nagbago ang tagpo. Ang sikat ng araw sa umaga ay bumabaha sa mga hanay ng punong berry, kung saan abala na ang mga taga-nayon sa pagtatrabaho. Pagdating ni Lecona, masiglang bumati ang mga tao. "Magandang umaga, Viscount. Tulad ng dati, masipag pa rin kayo." Ngumiti si Lecona, isang totoong ngiti, puno ng kasiyahan, at nagsimula siyang magpainit ng katawan bago sumali sa kanila. Kasabay ng mga karaniwang mamamayan, yumuko siya at nagsimulang mamitis ng mga berry. Lumipas ang mga oras, umakyat at muling bumaba ang araw. Kahit pagod na pagod, patuloy pa rin si Lecona sa pagtatrabaho, habang nababasa ng pawis ang kanyang kasuotan. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Diego, tahimik. Sa unang pagkakataon, sumili sa mga mata niya ang paghanga. Mahina niyang binigkas, parang para sa sarili. "Ama, may trabaho pa ba para sa akin?" Kinagabihan, bumalik si Lecona sa tolda. Ramdam niya ang bigat ng pagod, ngunit sinuri pa rin niya ang mga basket ng berries na naimbak. Napakunot ang noo niya nang maamoy ang maasim na singaw. Nasira na ba dahil ilang araw nang nakatambak? Sayang, binigay pa naman ito sa akin ng kusa. Napabuntong hininga siya, saka dinampya ng daliri ang likidong lumalabas sa mga berry at maingat na tinikman. Nanlaki ang mga mata niya. Sandali, alak ba ito? Sa di sinasadyang pagkakataon, nagsimula ang fermentation. Ang mga bulok na berry ay nagbagong anyo, naging isang bagay na bago, at may halaga. Makalipas ang ilang araw, lumipat ang eksena. Lumapit si Byron, isa sa tapat na tauhan ni Lloyd, at nagulat. "Binatang Ginoo, may ulat ako. Mukhang maaaring gawing alak ang mga pulang berry na tanim sa lupain ni Viscount Lecona." Tinaasan ni Lloyd ang kilay, halatang nagdududa. "Hindi ba't hindi angkop yung prutas na yun para sa paggawa ng alak?" "Hindi ko rin naman gaanong alam tungkol dyan," ipinaliwanag ni Byron. "Mukhang angkop ang kondisyon ng tent ng Viscount para sa pagbuburo ng prutas. Pinagsama sa dalisay na tubig mula sa ilog Prona, nagbunga ito ng alak na may pambihirang lasa. Lately, gumagawa si Viscount Lecona ng alak mula sa mga itinapong berry at ipinamimigay niya ng libre." Nanlaki ang mata ni Lloyd sa pagkagulat. "Ginawa ng matandang yun iyan." Ngumiti si Byron. Sinasabi ng mga tao na lubos nang nagbago si Viscount Lecona. Masipag na siya ngayon, at minamahal ng mga taga-bayan. Sandaling natahimik si Lloyd, nag-isip ng malalim, at saka ngumiti. "Sabihin mo sa konde tungkol dito. Baka pwede nating palawakin ang negosyo." Siyempre, si Viscount Lecona ang mamumuno sa operasyon at makakakuha ng 50% ng kita. Bumalik ang tagpo sa taniman ng berry. Abala pa rin sa pagtatrabaho si Lecona nang dumating si Byron dala ang balita. Sandaling lumiwanag ang mukha ni Lecona, may halong pag-asa at tahimik na tuwa. Lumipat ang eksena, nasa isang barko naman sina Lloyd at Xavier. Hindi mapigilan ni Xavier ang kuryosidad. Nagbago raw talaga si Viscount Lecona. Sumagot si Lloyd ng malamig at may halong pagninilay. "Ang mga tao ay nilalang ng kanilang kapaligiran. Baguhin mo ang paligid, at may ilan sa kanila na magbabago rin." Muling nagbago ang tagpo. Ngayon ay nasa Lecona Brewery, isang abalang lugar na puno ng ingay at galaw. Nakatayo roon si Lecona, nakangiti habang binabati siya ng mga manggagawa. "Viscount Lecona, nandito na kayo." Ngumiti siya pabalik at taos-pusong nagsabi, "Magaling ang lahat. Dahil sa inyong pagsisikap, maayos na ang ating pagawaan. Nakakapagpadala na tayo ng produkto sa kabisera." Nagpalakpakan ng mga manggagawa, at bakas ang tuwa at dangal sa mukha ni Lecona. Ngunit ang kanyang pagmamalaki ay unti-unting nauwi sa kasakiman. Upang mas mapalaki pa ang kita, nagsalita siya ng may ningning sa boses. "Simula ngayon." Biglang nag-iba ang tono, naging malamig at marahas. "Magtatrabaho kayong lahat ng 18 oras kada araw." Biglang tumahimik ang paligid. Gulat ang mga mukha ng mga manggagawa, pati si Diego ay napahinto. Sumigaw ang isa,
Ano yang sinasabi nyo? Nakasulat sa kontrata ang oras ng trabaho. Ngumiti lang si Lecona at hinugot ang kontrata mula sa kanyang Amerikana. Itinuro niya ang isang halos di mabasang linya sa ibaba. Hindi ka marunong magbasa, aniya ng may pang-aasar. Binasa niya ito ng may kasiyahang nakakatindig balahibo. Maaaring baguhin ng Viscount Lecona ang oras at sahod ng mga manggagawa ayon sa kanyang kagustuhan. Pumutok ang galit ng mga tao. Aalis na ako, sigaw ng isa. Ngunit tumawa si Lecona, parang baliw, at itinuro ang isa pang bahagi ng kontrata. Tingnan niyo yung parusa sa pagre-resign. May multa kayo kung aalis. Sa loob-loob niya, damang-dama niya ang kapangyarihan. Sa isip niya, ito na yon. Ito ang pakiramdam ng tagumpay pagkatapos ng lahat ng hirap. Nanlumo si Diego, halos maiyak, at naalala ang mga sinabi ng ama tungkol sa pagbabago. Namamaos niyang sambit, "Ama, sabi niyo, kayang magbago ang tao." Mabilis at walang pag-aatubili, sinampal siya ni Lecona ng malakas. Napasuray si Diego, at ang amay ngumiti ng malupit. "Nagbago nga ako, pangal." Sigaw niya. Pagharap sa mga manggagawa, sumigaw siya na parang halimaw. "Makinig kayong mga alipin. Habang buhay kayong magtatrabaho rito. Hindi kayo makakaalis hanggat hindi naglalaho ang pagawaang ito." Lumipat muli ang eksena. Sina Lloyd, Xavier, at Bayern ay nakatayo sa isang malawak na lupain, malapit sa rumaragasang ilog. Itinuro ni Lloyd ang paligid habang nakangisi. "Para maitayo ang Aotearoa, kailangan natin ng dam. Ibig sabihin, kailangang baguhin natin ang daloy ng ilog Prona." Napahinto siya at kumunat ang noo. "Sandali, ano yung gusali roon?" "Yun po ang brewery ni Viscount Lecona." Walang pag-aalanlangan si Lloyd. Ang boses na'y malamig at tiyak. "Gibain yan." Sa isang utos, tinawag niya ang isa sa mga halimaw na tagapagtayo, isang dambuhalang nilalang. Sa isang bagsik na sipa, giniba ng halimaw ang buong brewery. Nagkalat ang abo, alikabok, at wasak na kahoy. Naputol ang tanawin sa mukha ni Lecona, na lalaki ang bibig, halos kasya ang isang pakwan. Nakatayo siya, tulalang nakatingin habang gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Napatingin si Xavier kay Lloyd, gulat at may halong pag-aalanlangan. "Lloyd," aniya, may halong pagkabigla at konsensya sa tinig. "Pero, binatang Ginoo, nagbago na si Viscount Lecona. Hindi ba't masyado namang malupit yan? Sabi niyo po kasi, kayang magbago ng tao." Kumurap si Lloyd, halatang naguguluhan. "Ha, ano bang kalokohan yang sinasabi mo?" Itinaas niya ang kilay, malamig ang ekspresyon at walang bahid ng pag-alala. "Sa tingin mo talaga, nagbago siya?" Sa likuran nila, tuluyang bumagsak ang buong brewery. Nagbagsakan ng mga tipak ng bato at kahoy. At isang piraso nito ang tumama mismo sa ulo ni Lecona. Ang lalaking dating ipinagmamalaki ang sariling imperyo, ay ngayon nakatayo sa gitna ng mga guho, tuliro, basag ang dangal, at talunan. Unti-unting hamupa ang alikabok, wala na ang brewery. Bumalik ang tagpo sa taniman ng berry, kung saan tahimik na nagtatrabaho ang mga manggagawa. Sa di kalayuan, may papalapit na anino, isang gasgasing figura, balot ng alikabok at putik. Siya si Viscount Lecona mismo. Yumuko siya ng awkward, hawak-hawak ang kanyang kupas na sombrero, at mahina ang tinig na nagsabi, Pwede bang, magtrabaho ulit ako rito?" Sandaling napatigil ang mga magsasaka, tinitigan siya. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla silang nagsigawan, hinabol, at pinaghahampas siya mula umaga hanggang takip-silim. Nakakatawa, ngunit kaawa-awa rin ang tagpong iyon. At sa huling sandali, narinig ang tinig ng tagapagsalaysay, kalahating naaawa, kalahating nang aasar. "Kapit lang, Viscount Lecona. Hanggang sa araw na muli kang bumangon. At muling sakupin ang mundo." Bago matapos ang kabanata, shoutout nga pala kina at Charleston-BNS, at Bricks Elliott, at Erksy Ash, at Banibibing Agnes, at Nelson Galora, at Alan Miso. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.